Samantala, matinding takot daw ang naramdaman ng mga kababayan nating OFW habang nag-aantay makauwi mula sa kaguluhan sa Libya. Kagabi, mahigit 170 OFW ang dumating sa NAIA. Narito ang report ni Haji Rieta. 4 na buwan pa lang si Sunny Baba sa Zwidin, Libya bilang isang iron molder sa isang construction site doon. Di na raw niya kayang halos gabi-gabing putukang naririnig. Gabi-gabi may nagpapaputok sa namin, lumilipad ang mga bala, nakikita namin gabi-gabi. Kaya natakot na rin kami. Natakot na rin, nagpumilit na rin kami sa sa company namin na pauwiin na talaga kami. Pero ilang linggo pa raw ay nantay nila bago sila pauwiin, kung saan sa ang sulok daw ng quarters nila sila nagtatago tuwing nakakarinig ng mga putukan. Kasama si Baba sa mahigit 100 at 70 na OFW na galing Libya na pinauwi para makaiwas sa patuloy na kaguluhan doon. Karamihan sa mga OFW na ito na umuwi galing ng Libya ay sinakripisyo na lang nila yung trabaho nila doon. Ang importante naman ay makauwi sila sa Pilipinas nang ligtas. Gusto niyo ba talaga umuwi? Kailangan na po umuwi. Para po sa pamilya namin. Ang OWA namigay ng pagkain sa mga OFW na dumating kagabi. Natanggap po ng OWA, ng Department of Labor and Employment, PUEA, ang arrival through tawag ng agency. Of course, kailangan nakahanda po kami na i-assist yung lahat po ng mga OFWs from Libya. Yung Assist Well na programa po ng Department of Labor. Pero ang tanong ng mga umuwi nating kababayan, paano na ngayon ang kanilang kinabukasan? Nauna nang sinabi ng OWA na tutulungan nilang mga umuwing OFW mula sa Libya. Kabilang na riyan ang pagbibigay ng 10,000 pisong cash mula sa Financial Relief Assistance Program o FRAP ng OWA. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting.